Shout out mo muna si Kuya Bal sa bike mo. Bal, bike ko kayo na. Sure ka? Kukuhanin mo na yung bike mo kay Kuya Bal? Bike ba? Nuelsa, nagbinakla ka na dyan talaga. Bakla to si ano, no? Itong si Nuelsa. O ano sa palagay namin, uto-uto kami dito, nakatulad mo. Alam nyo ba si bakla na si Direk Nuelsa? Walang B. Pakidugtungan na lang po yung walang B. Namihasan na to. Anong masasabi mo kay bakla? Reyna. si Reyna po ay narindi na rin kay baklang at saka Sinabi ho ng Adonis ng Kalingap na tayo daw po ay advisor ng gwapong-gwapo at napaka-matipuno at napaka-tapang na si Federico Santos. At ito nga pong sinasabi dito ni Adonis ng Kalingap, magbigay ka ng resibo. Kahit na na magpapatunay na ako ay advisor ni Federico. Bakit ako magpapayo? Ay kung sabihan ako ni Federico na anong pakialam ko sa kanya, edi napahiya pa ako. May sariling pag-iisip niya, may sariling pinaglalaban. Kung ano may pinaglalaban niya, edi sa kanya yun. Kung may pinaglalaban ako, akin yun. Teka nga, Isa! I-hide mo nga to si fish dog na to. Dagdag lang sa Ayan yung fish dog na yan, oh. Fish dog. Ayan, i-ano mo, i-hide mo. Ayan. Fish dog. Dami na daw po Nako, kulit. Bal. Ano? Ayan no, Bal Santos Matuwang. Daming post sa akin. Taga saan na ito? Taga saan na Ito, may nakita yung anak ko. Ito ako. Kita mo, sabi mo, hindi ako pinapatulan. Ito, galing talaga ng anak ko. Ayan o, babasahin ko sa inyo ha. Ewan ko ba dyan kay Direk Nuelsa? Ano yan malasado utak niyan Nagpapaano nga sa akin, nakakadalawang na siya. Content na siya sa akin, nagpapapansin. Akala niya, papansinin ko siya. Yung issue niya, ligaw-ligaw. Alam, malasado pala utak ni Direk Nuelsa. Inililigaw yung issue. Akala ko sa Greek mythology lang merong talagang Cerberus. Alam niyo yung Cerberus, yung parang mga mukhang aso, tatlong ulo ng aso sa iisang katawan. So itong si Federico, si Joel Salcedo, at si Rowie Name, yan yung tatlong aso na nasa iisang katawan. Ang problema lamang dito sa mga ito yung mga aso na wala man lang kamandag, no? Na nakahol lang ng kahol, damba lang ng damba. Pero pag sinagot mo naman, parang mga basang tuta. Parang gumaganon lamang sila, wala naman palang kakwenta-kwenta. So itong si Federico, hindi na tayo nasagot ng matino. Ang tanong natin sa kanya, napakasimple, Federico, no? Na tama ba ang ginagawa mo sa anak mo na i-expose dito sa social media? Dahil sa'yo na rin ang galing na concern ka sa mga minor de edad. Pero anong ginagawa mo? Sarili mong anak, ini-expose mo dito sa social media. At ang sinasabi ko lamang naman ay payo. Hindi irrelevant yun. Sinasabi mo diversionary tactics, hindi diversionary tactic yun. Related yun doon sa kinukomplain mo. Related yun doon sa pinaglalaban mo. Ang hirap sa'yo, baka naman lasing ka lang. Tapos pag nalalasing ka pala, nanghihingi ka lang ng sabaw sa kapitbahay. Tapos kala mo kung sino ka na, kala mo kung gagamitin mo pa ngayon yung anak mo. Di ba? Ang ayos-ayos nga ng advice ko sa'yo dahil hindi ka mapayuhan ng matino ng advisor mo na sila Joel Salcedo at si Rowie Name. Di ba? Concern pa nga ako sa'yo kung hindi ka ba naman isa't kalahating gaas na madaling magliyab. Ano ngayon? Hindi mo masagot kaya sinasabi mo diversionary tactics na lang. At pinagulong mo pa talaga kaming lahat ng mga reactor Tapos nag-comment ka isa-isa, wala namang kakwenta-kwenta, gumulong. Alam mo Federico, yan ang hirap sa'yo Magtututulog ka kasi. Hindi mo naman pala kayang sumagot Sa bagay, naintindihan naman kita kasi nga hindi mo alam yung talagang galawan dito. Madaling manood pero mahirap kapag ikaw na yung nasa kalagayan mismo, nasasagupa sa kalingap. Problema lamang,
Hindi ka tinuruan nga nung isang mong kasamang ulo ng aso o advisor mo na si Joel Salcedo. Ayaw ka pakialaman. Anong sabi ni Joel Salcedo sa'yo? Ha? May sarili ka raw pag-iisip, no? Na baka naman daw kung sabihan ka niya, hindi mo siya pansinin, mapahiya pa raw siya. So, ibig sabihin, alam niya na mali yung ginagawa mo. Ang problema nga lang, ayaw kanyang sawayin. Bakit? Hindi ko alam kung wala talaga siyang pakialam sa inyo, kung grupo ba kayo ng walang pakialam talaga, no? Pati sa mga anak niyo, wala kayong pakialam, sa kasamahan niyo, wala rin kayong pakialam, no? Hindi ko alam. O baka naman talagang gusto kanyang ilaglag na magsasalita ka dyan, no? Nakasama ang anak mo, na idamay mo dyan sa mga pinagagagawa mo, at para matira ka. Hayaan ka lang niya. Kasi nga, baka feeling niya nauunahan mo na siya. Kaya hindi ka niya bibigyan ng tamang payo. Walang paki, ano ba nangyayari sa grupo nyo? Ayaw nyo magturo ng tama dun sa kaibigan nyo, sa kasamahan nyo. Ano, Federico? Tama ba sinabi ko? Diversionary tactics ba? O baka naman, hindi mo lang kayang sagutin. Hindi mo kayang sagutin. Simple lang naman yan Madali lang tumanggap ng pagkakamali, sabi ko nga sa'yo. Pwede kang bumakbak, no problem. Wag mo lang idadamay ang anak mo. O ngayon nadamay ang anak mo, hindi mo masagot ngayon. Diversionary tactics na ang tawag doon. O baka naman ikaw ang nagda-divert kasi nga nasukol ka. Kasi nga wala kang maisagot. Siguraduhin mong makakasagot ka ng tama dahil baka madikdik ka lalo rito. Tapos manghihingi ka na naman ng sabaw sa kapitbahay nyo pag nalasing ka, kung di ko pa alam. At ito pa isa pa balita ako, jowa mo raw si Rowan name. Ikaw ba yun? Sagutin mo na yun bago pa pumutok yan. Linawin mo yan, Naku, concern lamang ako sa'yo, Federico. At ikaw naman, Rowan name, wala ka rin paki sa bata no? Proud ka pa na nakahanging shirt si Reyna, na pagpepiestahan na naman niya ng iba. Hindi nyo damitan ng tama, ng maayos-ayos naman dahil minor de edad pa si Reyna. Tapos ginagawa nyong pa sexy-sexy. Hindi ko alam kung kayo ang mga manyakis o kami. No? Kami yung mga manyakis na wala naman kayong makikita sa amin. Tapos tuturuan mo pa si Reyna na kunin yung bike, yung mga pera, yung alahas, tuturuan mo pa na sasabihin mo si Reyna galit sa bading. Sinusulsulan mo rin, literal na sinusulsulan mo. Hindi mo tinuturuan ng tama na dapat hindi mo rin ine-expose si Reyna sa mga ganyang usapin. Banat ka ng banat sa akin, nando doon si Reyna. Paano kung madinig ni Reyna yun? Nabakla ako. Nasasabihin niya, si Direk, bakla ba? Paano kung magtayo ako ng parlor sa Daet? Dahil sa galit ko, pag nagalit ako kay Reyna, hindi ko siya bibigyan ng discount kapag nagpariban o nagpa-pedicure. Anong gagawin mo ngayon? Nag-aabono ka, wala ka namang pera. Mga sponsor na lang din ang sumusuporta sa'yo. Wala ka ng pera. Ang hirap sa inyong tatlo, yung grupo nyo, walang paki. Si Rowan name, walang paki kay Reyna. Si Salcedo, walang paki kay Federico. Si Federico, walang paki sa anak niya. Lahat kayong tatlo, walang paki. Tapos kung magsasalita, akala mo napakaraming alam. Mga reactors niya naman, yung mga utak nasa talampakan. So, ano mangyayari sa inyo niyan? Bago kayo magsalita dito sa amin, siguraduhin nyo muna na umiinom kayo ng vitamins. Natutulog kayo ng tama sa oras para tama yung pag-iisip nyo, pag-iising nyo. Kasi ang hirap sa inyo, putak kayo ng putak. Tapos pag napatulang kayo, iyak kayo ng iyak dyan. Ang hilig nyo man trash talk, no? Tapos pag hinarap kayo, nagtatatakbuhan kayo. Para kayong mga daga na hindi nyo alam kung saan kayo susuot. Kapag hindi na makasagot, ang sasabihin nyo na lang, diversionary tactics. Na hindi na dapat patulan, na si Kuya Bal lamang ang gusto niyo makausap. Gusto mo palang makausap Bakit hindi ka mag-PM? Dami mo pang sinabi. At pag binalik sa inyo lahat ng sinasabi sa inyo, sasabihin nyo, diversionary tactics at hindi kayo makasagot ng matino. Ang galing. Yan ang mga matatapang. Wala naman palang kwenta.